Nung nakarang taon, nag-cover kami ng sunog at natsambahan namin sa kalsada, may nakasabay kaming bumbero kaya madali kami nakarating sa area. Pagdating namin sa area, hindi na makalusot yung service namin dahil nakapila na yung mga bumbero. Kaya medyo mahaba-haba yung nilakad namin. Sa mga ganitong coverage talagang kinakailangan na handa ka sa malayong lakaran dahil ayaw mong maipit yung sasakyan ninyo. Ang nasusunog nung araw na yun ay ang Mary Child's Hospital and Maternity Clinic. Dito ako pinanganak way back 1982. Kapag may breaking news, hindi lang basta sunog ang kinukunan mo. Dapat mong ipakita ang buong eksena. Gaano kalaki ang damage, anong nangyari, at sino mga apektado. Tip number 1, kunin mo muna ang malawak na shot. Wide shots nga sabi nila, para makita ang buong sitwasyon. Pwede rin naman medium shots para sa aksyon ng mga bumbero, nurse at rescue teams. Close-ups para ipakita ang emosyon, tulad ng isang doktor na mukhang pagod pero patuloy na tumutulong, isang lola na kinakabahan habang hanahawakan ang kamay ng isang nurse, o isang batang umiiyak sa likod ng mask niya. Pero para sa akin, sa ganitong coverage, ang pinakamahirap na parte ang pagkuha ng larawan ng mga pasyente. Hindi ito basta-basta, may limitasyon, may respeto at may tamang paraan para gawin ito. Dapat maging sensitibo. Huwag ipakita ang sobra-sobrang sakit. Ayaw natin ng larawan na parang exploitation. Ipakita ang pag-asa, hindi lang ang hirap. Halimbawa, isang doktor na hinahawakan ng kamay ng pasyente, isang nurse na tinutulungan ng isang matanda. Basahin ng body language, kung mukhang hindi komportable ang isang tao, huwag ipilit na kumuha ng larawan. Dati sanggol pa ako nang lumabas ako sa ospital na to. Hindi ko akalaing babalik ako rito na may dala ng camera at imbes na masayang kwento, ganito ang madadatnan ko. Ito ang mga kuha ko nung araw na yon, sana makatulong.